Magandang hapon po sa lahat at welcome po sa The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Brother Lester, at kami po ay masaya na magmi-ministeryo po sa inyo ngayong hapon na ito. Magpadala lamang po kayo ng mga prayer request na pwede pa po tayong humabol at mag-comment lang po tayo sa ating Facebook page. At ngayon pong araw ng Friday, at balita po natin ay magiging GCQ na po ang Metro Manila with the NCR bubble na sinasabi po nila, pero meron pa rin yung mga konting restrictions. At antabayanan lang po natin ang magiging announcement ng iba pang detalye ng gobyerno tungkol dito. Tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay manalangin po muna sa Panginoon. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga biyaya. Maraming salamat po na kami po ay may kalayaan na maghahain po sa inyo ng aming mga panalangin, ng aming mga request, ng aming mga heart's desires, Panginoon. Maraming salamat po at meron kaming platform na kung saan kami makakatulog sa inyo bilang isang simbahan, bilang mga mananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa, bawat manonood. Hawakan niyo po at pakinggan ang aming mga kahilingan, ang aming mga prayers, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahal magpala sa bawat isa, sa aming pastor, sa kanyang pamilya, sa pamilya po ng bawat manonood namin ngayong hapon na ito. Ay hawakan niyo po ang bawat isa at buksan ang kanilang mga puso upang sila po ay makapanalangin po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin. Sa inyo po ang kapurihan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kakanta po muna tayo, aawit sa Panginoon, at tatawagin ko po ang Brother Sam para i-lead po niya tayo sa ating awitan. Tayo po'y umawit ng The Bible Stands. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands so the hills may tumble, it were filled. It stands where the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain above the works of men. Its truth by none ever was defeated and destroyed. It they never can. Chorus now. The Bible stands, though the hills may tumble, every firmly stand shall crumble. I will plant my feet on the firm foundation, for the Bible stands. Third stanza. Bible stands forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Salamat, Brother Sam. At tunay po yan, The Bible Stands. Kahit pa noong araw, marami nang may gustong mawala ang librong ito ang holy book na to, pero purihin po ang Panginoon hanggang ngayon. Nasa atin pa rin po ang Word of God through the Bible. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga prayer requests, sa mga praises, at babasahin po natin ang mga dumating sa ating mga kahilingan mula po nung Tuesday. At pero patuloy pa po kayo magpadala
at maihahabol po natin mamaya sa ating pananalangin. At praises po for the birthdays of Brother Wilson Belen, Brother Kent Avestrus, and Sister Alma Cadena nung May 10. Happy birthday po. Sister Janine La Rosa nung May 11. Happy birthday. At May 13, Sister Chay Orara, Sister Blessy Orhino, Sister Rosalinda Belen, and Brother Jairus Yapno. Happy birthday po. At sa May 15 po, happy birthday kay Sister IJ Palye. Isama na po natin sa pagbati at sa pag-awit ang wedding anniversary po ni Pastor Mar and Ma'am Serviliana Lim noong May 12. Awitan po natin sila ng happy birthday at happy anniversary. Ready? Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday, happy anniversary. Happy birthday to you. Amen. At praises din po from Pastor Welnar Havana for healing from the kidney stone. At ang kanya pong prayer request ay for safe travel to General Santos City on June 2. From Nanay Maricalesia, praises for strength and healing. From Sister Agnes Casiao, praises for her Papa Andy's regular work. Amen. From Ma'am Kay Shapno, praises for the negative swab test po, the result of Preacher June Shapno. And from Sister Sheila Yabut, healing for Tam Yabut and Auntie Ninita Saria. Isama na rin po si Tita Edith na ngayon po ay nakaka-recover na sa kanyang acid reflux. Praises po. And then from Preacher Gary Chua, praises for new business ang GFM US. Ito po ay, kung di po ako nagkakamali, siyang online store. E-commerce. At kami po ay nakikiramay sa bereaved families of Sister Esther Romero and Reverend Rigido Tica. Nawa po ang comfort ng Panginoon ay sumainyo. Dadako po tayo sa mga prayer requests from Sister Ami Dadon, ang X-ray technician, licensure exam on Sunday. Pag-pray po natin siya. Ang sick brethren po natin, si Pastor Ferdy Marasigan, at Jemima Laos and Pastor Hilario Ed Pilang. Pag-pray po natin ang kanilang mga kagalingan, ang kanilang mga recoveries. Pastor Ferdy Laos, Nanay Lily Fernandez po, and Nanay Elvie Rivas. Si Sister Olive Maximo po ay pag-pray po natin ang kanyang cough and colds. And maging si Sister Baby Villamiel, Sister Ivan Saren, sorry po. At from Sister Jenny Rapista, pag-pray po natin ang acquisition of church property at ang down payment nila na 65,000 monthly at ang installment of 2,000 per month. Nawa po ay pagkaloob ng Panginoon ang acquisition po ng church property ni na Sister Jenny Rapista. And from Sister Agnes Casiao, good health and strength of the family and financial needs. From Preacher Gary Chua, pinalangin po natin si Tita Cora Santos sa kanyang complete healing from sickness and ang kanilang patuloy na paglago ng kanilang e-commerce business na GFM US. From Sister Doris Santos, family in Malaysia, safety and protection, kasi mayroon na naman pong lockdown doon from May 12 to June 7. Dahil sa spike of COVID, nawa po ang pag-iingat ng Panginoon ay suma kanila. At kay Ma'am Baby Villamiel, ipag-pray po natin ang patuloy na paggaling at recovery, maging ang financial needs po ni Jovi Inocencio sa kanya pong dialysis. At si Marife Kakam para sa kanya pong liver illness. From Sister Sheila po, prayers for Tita Jing Villamiel and Gracia. Meron po siyang low potassium and high blood sugar, gastritis and UTI. Nawa po ay ang pagpapagaling ng Panginoon ay mapa kay Tita Jing po. And then from Preacher June Shapno, prayers for Junior Bermudez. Siya po ay na-stroke. Pag-pray po natin ang kanyang kagalingan at recovery po. Pag-pray din po natin from James Jimenez, prayers for the whole family, especially his father Jason sa trabaho, ang pag-iingat po ng Panginoon. At then ang Belen family po, sina Brother Wilson and Ma'am Carlota and family, ang pag-iingat po ng Panginoon sa kanilang business habang po sila ay naglalako, ay patuloy po silang ingatan ng Panginoon. Si Sister Ami Kayabya po,
Pag-pray po natin ang kanyang mami na si Lourdes para po sa operation, ang kanila pong kakailanganing financial para po sa operation na to. Ang kanya pong brother na si Efrino Jr. na meron pong heart illness ay atin din pong ipanalangin. And from Sister Alexis, salvation of loved ones, health and studies. And from Brother BJ Villamiel, prayers po for Sister Mate to pass paramedic hospital certification sa Monday po. Para po ito po ang kanyang last requirement to be hired as paramedic. Ipag-pray po natin yan. Maging ang Pastor John Palye, ang church building po sa Nueva Ecija at ang Mission Church. Ito po ay Mission Church nila ng MIBCM of Malabon. Pag-pray natin patuloy ang ating brethren abroad, Preacher Gary Chu and family, Brother Joey and Sister Alma Digan, Sister Ami Kayabyab and family, ang ating po mga frontliners, Sister Shalom, Brother Noel, Brother Gami, Sister Maresha, Sister Nicole, Sister Eva, Brother Marvin, at ang ating pong frontliners from the Philippines, si Sister Joyce, Brother Patrick, and Sister Sharin, and Sister Winnie of LWBC. Ang ating po mga brethren sa Africa, si Brother Emil, and sa Canada po, ang Brother BJ and Sister Mate Villamiel. At patuloy po natin ipag-pray ang preparation po ng BHCA, ng Blessed Hope Christian Academy para po sa recognition, graduation, and moving up ceremony. Ang online youth camp din po ay ating ipanalangin. Ang theme po nito ay Be Cautious, These Days Are Perilous. Ito po ay gaganapin mula May 27 to 29, 2021. Ang host po nito ay si Bishop Emerson Cruz at ang guest speaker po natin ay si Bishop Freddy De Vega. Ang ating pong mga online ministries at services ay patuloy nating ipanalangin. Ang Feasting on the Divine Verses with Bishop De Vega, Hope Goes On, with Pastor Jess Marasigan, Kape with Pastor Iwel Valdevilla, ang Salita ng Buhay from BHBC Valenzuela na pinangungunahan po ni Pastor June Rosare, and BHBC Tanay na sa pamumuno po ni Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, and Pastor Roldan de los Santos. Tayo din pong ipanalangin ang Bread Talk ni Pastor Robert Victoriano, ang LWBC Caloocan online services ni Pastor Joseph Guzman, ang Of Word and of Prayer with Pastor Neil Kekep, maging ang mga online ministries na nagkikater po para sa ating mga kids, ang Jam Kids Squad of LWBC Caloocan, Abacada of BFBC, MIBC for Kids of MIBC Marikina, Wow Kids of BHBC Valenzuela, Bible Bibo of LWBC Santa Mesa, and let us pray for our pastors, their families, their ministries, and the churches po, and for the nation din po sa gitna ng pandemya. Ang ating government and ating mga leaders ay makapamuno po sa atin ayon sa kalooban ng Panginoon, at ipagnalangin po natin patuloy ang Israel para po sa kapayapaan sa bansang ito. Kung meron pa po kayong hahabol, ay mag-comment lang po. At opo, pati po ang mga pastors po natin ay lumalabas sa screen habang tayo po ay nagbabasa ng prayer request. Ipatuloy po natin ipag-praise sila, ang kanilang families at ang kanilang mga ministries. At this point po ay makakarinig po tayo ng tanging bilang from Sister Sheila Villamiel. Yabut. Just when I thought my heart had no fear.
tears from my eyes. Now your love has filled me. It's warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed every tear from my eyes. Now your love has filled me. It's warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. You took my heart by surprise. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat po sa special number from Sister Sheila and sa pag-accompany po ni Brother BJ para po sa tanging bilang na ito. Sa punto pong ito, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ganito po ang ating mababasa. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Tayo po ay manalangin. Panginoon naman naming makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat po sa inyong wisdom, Panginoon. Patuloy pong hahawakan ng bawat nanonood, Panginoon, na sabik na palagi makarinig na inyong salita. Hawakan niyo rin ako, Panginoon, at bigyan ng wisdom. Makita nila ikayo at hindi ang makasalanan ng taong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo kaming i-guide. Patuloy niyo kaming hawakan habang kami po ay nakikinig at pinag-aaralan namin ang inyong mensahe. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Fear, for God hath not given us the spirit of fear. Ano ba ang fear? What is fear? Ito ay a feeling of being afraid, o takot sa Tagalog. Feeling na merong danger, feeling na medyo unsafe or unsure. So meron po tayong makikitang dalawang uri o two types of fear. Ang isa po dito ay yung logical fear at yung sinasabi po dito ng ating aklat ng Biblia, ang spiritual fear. So ano po ba yung pagkakaiba nitong dalawang ito? Ang logical fear, usually ito yung may physical danger. Ito ang sinasabi ng ating katawan pagka ang perception natin sa sitwasyon ay delikado na. So for example, kung ang tatawirin kong tulay ay mukhang marupok, ako po ay matatakot sapagkat baka hindi po ako kayanin. Ito po ay logical fear, and most of the time, sinusunod natin to for our safety, for our physical safety. Ngayon, ang tinatalakay po ng Bible is spiritual fear. So ano po ito? Ito po ay takot sa isipan natin. Yung takot sa sasabihin ng tao, takot sa maaaring mangyari, at takot sa maaaring hindi mangyari. At ito po ay, kung naaalala nyo yung last Friday na tinalakay natin na overthinking, kamag-anak niya po ang fear. Magkapatid po sila sa totoo lang. Bakit po? Dahil ang overthinking, isip ka ng isip, napagod ka kakaisip, nagkaroon ka ng nervous breakdown, kakaisip, tapos pag dumating ka doon sa point na natakot ka na, fear na ang tawag doon. At pwede naman kasi na ang fear kapag may takot ka na, at hindi mo na ginawa yung bagay na yun dahil sa takot, mag-iisip ka naman ngayon, ano kaya kung ginawa ko? Ano kaya kung hindi ko ginawa? So, vice versa po, lang sila, magkapatid lang po sila. Ang isang example po nito, balikan natin yung example nung nakaraang linggo, yung pag-apply sa trabaho. Diba, ang example natin, may interview ako bukas,
Nag-isip ako, hindi ako nakatulog. Hanggang napuyat na ako, napagod na ako, tapos natakot ako. Hindi ko na lang itinuloy. So yun po, parang mas malalang version siya ng overthinking. Na imbes na nag-iisip ka lang kung paano gagawin mo, natakot ka bigla, ay wag na lang, hindi na lang ako sisipot sa interview ko. Pagka naman yung takot ka na, natatakot ka na mag-apply sa trabaho, tapos may nagtanong sa'yo, ba't di ka nag-apply? O ngayon, doon na ngayon lalabas yung overthinking. Kasi baka ganito, baka ganyan, baka ganito. So, parang bola lang. Pag pinairal po natin ang overthinking, dadating po tayo sa point na meron tayong fear. At pag pinairal din po natin ang spiritual fear, dadating din po tayo sa point na nag-overthink tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay spiritual fear and how to overcome it. At ang pangalawa, what we should fear. Ang spiritual fear, sabi dito, God had not given us the spirit of fear. Ano ba ang ginagawa ng spirit of fear? Tulad po ng example natin kanina, it limits you. Ito ay isang blocker sa ating buhay. Ito ay isang stopper na kapag meron tayong spirit of fear, dumadating yung point na hindi tayo usad. For example, ang classic na example nito, nung bata ako, talagang takot ako magpaalam sa tatay ko. Kasi siguro, dahil bata ako, hindi niya ako pinapayagan. Kaya pag sabi ko na, Mami, meron akong lakad bukas. Pag ang sabi ng nanay ko, magpaalam ka sa tatay mo, sige po, thank you po. Hindi na lang ako. Kasi may takot ako eh. Takot of rejection. I-reject naman, ganun din eh, same story. I-reject lang din ako ng tatay ko, ba't papaalam? O kaya kapag mag-enroll ka sa mga college students natin, gusto ko mag-accounting, pero takot ako sa math. Pero pangarap ko talaga accounting, pero dahil sa takot mo, hanap ka na lang ng ibang course na baka ang nursing walang math o kaya art appreciation. So hindi mo nasusunod yung gusto mo, yung pangarap mo kasi may takot ka eh. O sa mga nagtatrabaho naman, katulad ko, mag-a-apply ba ako dun sa isang trabaho na iba yung magiging boss ko? Mahigpit yata yung boss na yun wag na lang. O nandun na ako. Itigil na ako dun sa posisyon na yon. Sa ating mga kapatiran, i-share ko ba yung gawain natin ngayon online? Yung ating worship service, ang ating gospel hour, ang hardin ng panalangin. Pagka nag-live ba to, i-share ko ba to sa page ko? Baka isipin ng mga kabarkada ko, hindi ako cool. O baka isipin nila, KJ ako. O kaya isipin nila, wow, pa-share-share ka pa, pero kahapon, ikaw ang pasimuno. Ayun ang problema. O kaya, magso-soul winning ba ako? Teka, maraming tao. Kung i-reject ako nung sigawan pa ako, mapapahiya ako, wag na lang. Sayang ang kaluluwa. Dahil sa fear of rejection. O kaya, magvo-volunteer ba ako na mag-special number? O magvo-volunteer ba ako na pag-aralan ng OBS, ang online services? Magvo-volunteer ba ako na maging instrumentalist? Wag na lang kasi masungit si pastor eh. Baka sabihin ni pastor, bakit? So, imbis na naitanong mo o nag-try ka dahil sa fear, wag na lang. Ang pinaka nakakalungkot dito mga kapatid, yung tanong na sisimba ba ako sa linggo? Sisimba ba ako sa linggo? Kaya lang baka yung preaching ni pastor tamaan ako eh. Baka ako'y ma-rebuke. Wag na lang. Hindi na lang ako sisimba. Baka magka-COVID pa ako dyan. Tinamaan na ako sa preaching, nagkasakit pa ako. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Kasi, pagka hinawayaan mo ang fear na mag-overcome sa'yo, you stop trying. When you stop trying, you will not know the outcome. At if you don't know the outcome, you will not grow. So paano, Brother Lester, paano natin i-overcome yung fear? Nandun na rin po sa talata na binasa natin, ang sabi doon, God has given us power, God, love, and a sound mind. Sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear had torment.
He that feareth not is not made perfect in love. Ang love pala conquers fear. Kasi kung gustong gusto mo yung isang bagay, kung mahal mo yung isang bagay pala, kahit may takot ka, magpapatuloy ka. Siguro halos lahat tayo makaka-relate sa example na to. Halimbawa, panliligaw. Hindi ba? Yung mga, yung people natin dyan na medyo nagkakaroon na ng mga crush, di ba? Nagkakaroon na ng mga gusto. Normal naman yon. Normal sa tao yon. Pero di ba, halimbawa may nagustuhan kang isang, may nagustuhan babae. Bago ka naman mag-approach, may takot ka eh. May takot ka of rejection, unang-una. May takot ka baka mapahiya. Pero kung mahal mo talaga, i-conquer mo yung fear na yon. Itatry mo, lalapitan mo. Madali na nga ngayon, pa-text-text na lang. Diba? Noong araw aabangan ko pa si Ma'am Sheila sa school namin. Aabangan ko yung uwian. Pero ngayon, may Facebook na, may direct, mandami na nga eh. May Messenger, may ano yon? Ano pa ba yon? May email, may Instagram. Ano yung sa bata ngayon? Yung uso ngayon? Discord. Hindi ko nga alam. Sabi ko, ano ba tong Discord na to? Chat pala. Kala ko laro. Chat pala siya. So marami ng avenues ngayon. Compared nyo dati na kailangan mong puntahan, kailangan mong kasama face to face. Pero you have to conquer that fear kasi kung mahal mo. O di, kunwari, meron na kayong intindihan. Ipapakilala ka ngayon sa magulang. Kung ang magulang si pastor, halimbawa, Nako. Nako, matakot na kayo. Pero kidding aside, lahat naman tayo nakaramdam ng ganon. Na pag ipapakilala ka sa pamilya, kapag dadalaw ka sa bahay, syempre may takot. Bakit? Ano yung perception sa'yo ng mga magulang? I-approve ba ako ng mga magulang nito? Magkakaproblema kami. Pero habang naglalakad ako noon, papunta kay Ma'am Sheila, kino-conquer ko yung fear na yon. Bakit? Kasi gusto ko eh. Kasi mahal ko eh. Mga kapatid, tayo dapat magalak kasi ang ating Panginoong Hesukristo, He conquered the fear of death and of suffering sa cross because of His love toward us. Sabi sa John 15:13, greater love had no man than this, that a man laid down his life for his friends. Imagine, alam niya kung ano yung pagdadaanan niya. Nag-produce ng butil-butil na pawis na naging dugo dahil sa hirap ng kanyang kalooban, dahil alam niya kung ano mangyayari sa kanya. What made him conquer that fear? First, the love for the Father. Dahil mahal niya ang Ama, he will obey unto death. And pangalawa, dahil mahal niya tayo. Na kaya niyang pagdaanan ang ganong sakripisyo para lang sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nagsasabing madali lang maligtas. Yes, totoo. Napakadali. You just have to believe. Believe in the Lord Jesus Christ. Yung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng kasalanan mo. And then you confess with your mouth. Then you're saved. Bakit madali? Kasi yung paghihirap, ginawa na ng ating Panginoon. Biruin niyo, isipin niyo pa lang yung pagdadaanan, mahirap na eh. What if yung actual pa? Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan nating i-value ang gift of salvation. Sound mind. Sinabi rin dito sa ating talata na kailangan binigyan din tayo ng ating Panginoon ng bukod sa love, bukod sa power, ay sound mind. Ano ba ibig sabihin ng sound mind? Ito ay matinong pag-iisip. Rational mind, sinasabi nila. Logical na pag-iisip. For example, doon sa mga example natin kanina, mga bawa, magpapaalam ako sa tatay ko, may takot ako ma-reject. What if, dahil gustong-gusto kong pumunta talaga o magpaalam, tinry ko, ni-reject ako. Having a sound mind will dictate to me na kailangan ko malaman kung bakit. So, kakausapin ko ang tatay ko, syempre respectfully, kasi tatay natin siya. Tatanong natin tayo, bakit ba hindi niyo ako pinapayagan? Meron ba akong hindi nagagawa? Meron ba akong ginawa na hindi niyo gusto? And from those reasons, magkakaroon ka ng wisdom. And eventually, mag-move ka na. Dahil gagawin mo na yung dapat o yung gusto mo
yung mga reasons kung bakit hindi ka pinapayagan, mawawala na yon dahil gagawin mo na yung gusto ng tatay mo. Think about it. Pareho lang din sa ng Ama natin sa langit eh. Halimbawa, may mga prayer request tayo na hindi pa nasasagot. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nasasagot yung prayer request ko? Tagal-tagal ko na nagpe-pray. Simula po nung April 2020, nung nagsimula yung hari na panalangin, ito na prayer ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin. E di pray for understanding. Na maintindihan natin ang Panginoon kung bakit walang sagot. You know, you try to know your Father better. Para magkaroon ka ng understanding. Ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo para masagot yung prayers mo. Diba example natin, tulad yun, yung sa course na gusto natin, may takot ka sa math. Pero kung talagang gusto mo yung kurso na yon, paghahandaan mo. The sound mind dictates na okay, gusto ko to, anong dapat kong gawin para paghandaan ko ito. Para pag nandun na ako, yes, mahirap pa rin naman. Hindi naman siya dadali bigla-bigla. Pero may paghahanda kang ginawa na magkakatulong sa'yo para matapos mo yung kurso na yon. O yung mga hindi makapag-share ng ating mga ministries dahil sasabihin ng mga kaibigan. Ayusin natin ang testimony natin sa let us live a good Christian life. Na pag tinignan nila tayo, ay hindi sumasama sa mga bagay na ano yan, Kristiyano yan eh. Hindi yan sumasama sa mga lakad na na hindi okay. Kasi Kristiyano yan. Pag dumating yung point, nag-share ka, dumating yung pagkakataon na nag-open up at pwede ka na mag-share ng gospel, ng salvation, di ba mas may credibility ka pagka ganun. Ngayon, kung mga kaibigan mo, nag-share ka, kinukutya ka, o nila-Alaska ka, baka oras na para maghanap ng ibang kaibigan. Soul winning. Kanina nabanggit natin to. Let's say may takot ka sa rejection. Actually, sinabi na ng Panginoon. Alam na ng Panginoon na maraming magre-reject sa'yo. Kaya binigyan niya tayo ng instruction na pag binireject ka, anong gagawin mo? You shake off the dust of your feet. Sabi nga sa Matthew 10:14, and whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Leave it. Go to the next soul. Bakit ka mag-aaksaya ng oras sa isang tao hindi naman nakikinig sa? Kabungad mo pa lang, nireject ka na, magpasalamat tayo, move to the next person. Doon tayo sa nakikinig. Kasi mas may chance siya na maintindihan kung ano ba ang salvation. At mas may chance siya na maligtas. Ang ministry, halimbawa, hindi pumayag si pastor. Pastor, gusto ko sanang magkaroon ng pulpit ministry. Sabi, hindi pa pwede eh. O wag sasama ang loob natin. Ang gawin natin, entreat him as a father, sabi nga ng Biblia. Bakit? Siya naman ang spiritual father natin sa simbahan eh. Sa church natin eh. So with all respect, you try to ask, Pastor, bakit po kaya? Pwede ko pa malaman kung bakit ayaw niyo ng ganito, ganyan. And then when you know the reason, with the sound mind, you do whatever you need to do. Para pag nagpaalam ka uli, okay na ang lahat. O pwede na. Pag ginawa natin to, pag inintindi natin yung talata na yon, at na-realize natin yung power na binigay sa atin ng Panginoon, ang love at ang sound mind, marirealize mo, wala ka naman palang dapat ikatakot. Wala ka naman dapat palang isipin na takot. So that's how we conquer fear. Pero mga kapatid, ang fear kasi, hindi naman siya masama. Tulad ng unang nabanggit ko, kapag ka natatakot kang tumawid, dahil medyo marupok na, huwag ka tumawid. That is good fear. Kasi it protects you. Pero mga kapatid, on the spiritual fear, meron lang tayong isang dapat na katakutan. We should fear the Lord, our God. Ang sabi po sa Matthew 10:28-31, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore,
"Ye are of more value than many sparrows." Napakagandang talata, mga kapatid, mga kaibigan. Fear the Lord. Actually, pag ang summary lang nito if you fear the Lord, everything will fall into place. At iingatan ka ng Panginoon. Biruin nyo, yung mga ibon, pinapakain ng Panginoon. Yung mga ibon, hindi namamatay nang walang say ang Panginoon. Hindi nahuhulog. Ikaw pa kaya na mananampalataya na bilang niya ang bawat hibla ng buhok sa iyong ulo. How great is this scripture? Na pinapakita kung gaano tayo kakilala ng Panginoon at gaano tayo kamahal ng Panginoon. Pero tanungin natin mga sarili. Do we treat our Lord as Father? Do we treat the Lord as King? Do we fear the Lord? Or puntahan lang natin siya pag may kailangan tayo? Kasi when you fear the Lord, you treat Him as King. Para siyang hari. And when you treat the Lord as King, you follow the commandments. Di ba may laro nga dati, utos ng hari, di mababali. Kung yun nga, nalalaro, alam nga ng bata yun Tayo pa kaya na adults, dapat mas alam natin yon. Ang example natin dyan is Jesus Christ again. He lived the perfect life in perfect obedience to the Father. When you follow the commandments, and lahat naman ng ito na nasa Bible, hindi naman to para sa kasamaan natin Minsan matigas lang talaga ang ulo natin kasi hindi ito yung gusto natin. Pero kung ito ay titingnan mo, wala namang intention na masama sa ito Ang nagiging masama lang kasi ayaw mo. O kasi hindi mo nakikita yung value. O kaya iba talaga yung gusto mo na mangyari sa Panginoon. Pero if we follow God's commandments, what will happen is you will live a good Christian life. Na magiging sagot din will be a good testimony bilang Kristiyano at bilang manggagawa at kamanggagawa ng Panginoon sa kanyang hardin. If you fear the Lord, everything will fall into place. Tayo po ay tutungo na sa pananalangin at baka meron pa pong mga humabol na prayer requests. Wala na po. Sige po, samahan niyo po ako. At kung meron kayong maaalala na isa o dalawa ay malaking tulong na po na ipag-pray po natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan. Ngayon po ay tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita. Maraming salamat po na kami patuloy niyong minamahal. May patuloy niyong binibigyan ng biyaya sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Na wag naman sana, Panginoon, na ang aming mga kasalanan ang inyong makita sa aming paglapit ng mga panalangin sa inyo, sa paglapit po namin na aming mga hearts desire sa inyo, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, ang kapurihan at kalwalhatian at kaawaan niyo po kami habang ipinapanalangin po namin ang mga kapatiran at aming mga mahal sa buhay. Panginoon, pinapanalangin po namin si Sister Amy Dadon na isang X-ray technician sa kanyang licensure exam po sa Sunday. Nawa po kanyo ang magbigay ng wisdom po sa kanya, Panginoon, upang siya po ay makapasa sa kanyang exam. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatiran naming may mga sakit. Nawa po kayo ang magpagaling at humabak po sa kanila. Si Pastor Ferdy Marasigan po for his complete recovery. Si Jemima Laos. Si Pastor Hilario Edquilang, Panginoon. Si Pastor Ferdy Laos. Ang Nanay Lily Fernandez, Panginoon. Ang Nanay Elvie Rivas. Ang Sister Olive Maximo sa kanyang cough and colds. Maging si Sister Baby Villamiel. And si Sister Ivan Saren. Panginoon, hawakan niyo ang mga taong ito at pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, pinapanalangin din po namin si Sister Jenny Rapista ang kanya pong prayer request sa acquisition ng kanilang church property. Kanila pong financial needs para sa down payment na 65,000 and monthly amortization ng 2,000 po. Panginoon, nilalapit din po namin
ang good health and strength of the family ni Sister Agnes Casiao, ang kanilang financial needs pang araw-araw, Panginoon. Si Preacher Gary Chua, ang kanyang tita Cora Santos, sa kanilang complete healing from sickness and ang kanilang pong business na e-commerce na GFM US. Panginoon, nilalapit din po namin si Sister Dory Santos, ang kanyang family sa Malaysia, ang kanilang safety and protection dahil sa nag-spike na naman po ang COVID doon. Panginoon, hawakan niyo po ang pamilyang ito upang hindi po sila mahawa sa sakit na gumakala. Patuloy po namin pinagpe-pray si Ma'am Baby William Miel, si Jovi Inocencio sa kanyang dialysis, at sa kanyang financial needs, Panginoon, sa papunta po sa kanyang complete recovery. Ganun din po si Marife Kakam sa kanya pong liver illness. Ang kagalingan po, Panginoon, ang aming hinihiling para kay Marife. Nilalapit din po ni Sister Sheila Yabut, si Tita Jing Villamel Engracia para sa kanya pong low potassium and high blood sugar, sa kanyang gastritis and UTI. Panginoon, pagalingin niyo po siya. Hawakan niyo po ang Tita Jing Engracia. Ganun po si Preacher June Siapno, Panginoon. Prayers po for Junior Bermudez na siya po ay na-stroke. Panginoon, pagalingin niyo po siya at panalangin po namin ang fast recovery po for Junior Bermudez. Panginoon, pinapanalangin din namin po ang mami ni James Jimenez. Pinapanalangin din po namin at nilalapit si James Jimenez. Ang prayers po for for the whole family, pati especially po ang kanyang father na si Jason sa trabaho. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang kaligtasan at inyong proteksyon sa Belen family, kay Brother Wilson, kay Sister Charlotta, sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po sila ang ganitong sambahayang ito, lalo na sa kanilang pagtitinda, Panginoon. Pinapanalangin din po namin Sister Ami Kayabiyab, ang kanyang pong mother na si Lourdes, sa kanyang operation, ang kanila pong kailangang pinansyal para dito. Ang recovery po, Panginoon. Maging ang kanyang kapatid na si Efrino Jr. na mayroong heart illness. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang sambahayang ito. And nilalapit din po ni Sister Alexis ang kanyang salvation po ng kanyang family and health po ng kanilang loved ones, pati ang kanyang pag-aaral. Hawakan niyo po, Panginoon, ang pamilyang ito. Nawa po makarinig sila ng inyong salita patungo sa kanilang kaligtasan. Panginoon, nilalapit din po namin Sister Mate sa kanyang paramedic hospital certification exam sa Monday. Nawa po, Panginoon, ay maipasa ito sapagkat ito na po ang kanyang last requirement para po siya ay ma-hire bilang isang paramedic. Panginoon, nilalapit din po namin ang MIBCM of Malabon ni Pastor John Palya, ang kanilang church building sa Nueva Ecija. At ito ay kanilang pong mission church na kayo po ang magbigay ng financial needs upang maipatayo po ang inyong gusali. Panginoon, pinupuri namin kayo sa mga nakaraang birthdays, ng mga nag-birthdays nung May 10 po, na si Brother Wilson Belen, si Brother Kent Avestrus, and Sister Alma Cadena. Sister Janine La Rosa noong May 11, at sa May 13 po, Sister Chay Orara, Sister Blessy Orhino, Sister Rosalinda Belen, and Brother Jairus Siapno, at si Sister IJ Palli po noong May 15. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatirang ito. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, at hawakan at pahabain po ang kanilang mga buhay. Praises din po, Panginoon, naming pagpupuri sa nakaraang wedding anniversary po noong May 12 ni Pastor Mar and Ma'am Sorviliana Lim. Panginoon, purihin din po kayo sa healing ng kidney stone ni Pastor Velnar Havana. Patuloy namin siyang inilalapit para sa kanyang recovery at sa kanyang travel sa Jensan sa June 2. Pinupuri din namin kayo, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay nyo ng kalakasan at kagalingan kay Nanay Mercalesia. At sa para po sa father ni Agnes Casiao na si Andy po. Sa kanya pong regular work, pinupuri namin kayo sa pagbibigay nyo sa kanila ng trabaho. Praises din po, Panginoon, sa inyo for the negative swab test po ni Preacher June Siapno. Pinupuri po namin sa kasama ni Ma'am Kay Siapno. And pinupuri ka namin, Panginoon, sa continuous healing ni Tam Yabot, ni Auntie Nenita Saria, ni Tita Edith po sa kanilang mga kalusugan. Maging kay Preacher Gary Chua, Panginoon, sa kanilang new business ni GFM US. Panginoon, patuloy niyong hawakan ang pamilya ni Sister Esther Romero at Reverend Brigido Tica. Bigyan niyo po sila ng comfort. Bigyan niyo po sila ng
kasagutan, Panginoon, sa kanilang mga katanungan. Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang success po ng BHCA, ng Blessed Hope Christian Academy, sa kanila pong preparation sa recognition, graduation, and moving up. Maging ang online youth camp po na may theme na Be Cautious These Days Are Perilous, na pangungunahan po ni Bishop Emerson Cruz. At sa May 27 and 29 to 2021. Hawakan niyo po ang mga pastor na mag-speak po dito. Nawa po malayo ang maabot ng inyong gawain na ito. Ngayon, patuloy namin inilalapit ang aming mga kakapatiran na nasa ibang bansa. Si Preacher Gary Chua and kanyang family. Si Brother Joey and Sister Alma Digan. Sister Ami Kayabyab and family, Panginoon. Maging ang aming mga frontliners sa US, si Sister Shalom, si Brother Noel, Brother Gami, and Sister Maresha, Sister Nicole and Sister Eva, Panginoon. Maging si Brother Marvin. At sa Pilipinas po ang mga frontliners namin na Sister Joyce, Sister Sharin, Brother Patrick, and Sister Vaini of LWBC. Maging, Panginoon, ang aming kapatiran sa Africa na si Brother Emil, at sa Canada po na si Brother BJ and Sister Mate Villamiel. Nawa po, Panginoon, ang comfort ay ibigay niyo sa kanila. Kung malayo po sila sa kanilang pamilya, patuloy niyo silang proteksyonan sa bansang kinabibilangan po nila ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paglabig na inyong gawain through online services. Ang Feasting on the Divine Verses ni Bishop De Vega. Ang Hope Goes On ni Pastor Jess Marasigan. Ang Kape with Pastor Evil Valdavilla. Ang Salita po ng Buhay ni Pastor June Rosare ng BHBC Valenzuela. Ang BHBC Tanay po sa pangunguna ni Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, and Pastor Roldan de los Santos. Ang Bread Talk with Pastor Robert Victoriano. Ang LWBC Caloocan ni Pastor Joseph Guzman. Ang Of Word and of Prayer ni Pastor Neil Kekem. Maging ang aming mga online ministries para po sa mga kabataan. Ang Jam Kids Squad ng LWBC Caloocan. Abacada of VFBC. MIBC for Kids of MIBC Marikina. Wow Kids of BSGBC Valenzuela. Bible Bibo of LWBC Santa Mesa. Panginoon, hawakan nyo, palawigin pa mga online ministries na to. Ibigay nyo po ang mga pangangailangang pinansyal, mga pangamanggagawa upang patuloy na lumawig ang inyong salita at maabot pa ang mga tao, lalo na mga hindi pa naliligtas. Panginoon, patuloy namin ipinapanalangin ang mga pastor, ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga ministries, Panginoon. Patuloy din namin pinapanalangin, Panginoon, ang aming bansa, ang aming mga leaders. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang kanilang mabuting malid ng aming bansa, Panginoon, lalo na sa gitna ng pandemya. Panginoon, pinapanalangin po namin ang inyong chosen people, ang Israel, Panginoon. Sila po ay under attack. Itong mga nakaraang araw, patuloy silang hawakan, proteksyonan. Pakita niyo sa Panginoon sa buong mundo ang inyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa nakaraang linggo. Salamat po, Panginoon, sa aming kalayaan na kami tumulog sa inyong luklukan ng awa. Maraming salamat po. Muli namin ibinabalik ang kapurihan at kalulhatian sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Praise God po. At ngayon po ay batiin po natin ang ating mga nakasama online. Okay. Alright, Brother Sam, welcome. Si Sister Sheila Yabut, si Patricia Yabut, amen. Si Annie Legarde David, asawa po ni Pastor Ronald David, welcome po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. Mami Nilda Villamiel, maraming salamat po. And Mark Anthony Yulo, salamat po sa pagsama sa amin. Sister Alexis Salazar, si Ma'am Christine Fernandez Shapno, maraming salamat po. And Enrico De Vega, si Pastor po ba to? Pastor Enrico De Vega. Opo, maraming salamat po, Pastor, sa inyong pagsubaybay sa amin. And si Riel Castillo po ba to? Ariel MBC Marikina, maraming salamat po.
At Sister Sherilyn Digan Valdez, maraming salamat po sa panonood. Winnie Crame and Sister Dory Esguera, maraming salamat po. Bernardita Lopena, maraming salamat po. Jeneline Madela, si Brother Jack Villar, maraming salamat po, Brother Jack. At si Sister Angel Destor and Tor, maraming salamat po. Sister Charlotta de Belen, maraming salamat po. At Charlotta, tama ba? Ano ba? Carlota? Carlota. O, pinaano lang natin. Pinasosyal lang natin. Charlotta. Okay. Brother Nick Anthony Destor Casiao, maraming salamat sa pakikinig. At Sister Beverly Maragon, maraming po salamat. At Sister Joylyn Casiao, maraming salamat po. Ma'am Susan Orara, maraming salamat po, Ma'am Su. At ang nanay ko po, Amihan Yabut, maraming salamat po sa pakikinig. Mukhang online lang kayo pagka Friday, pagka ako lang. Joke lang po. At si Auntie Ninita Saria, maraming salamat sa pakikinig, Auntie. Safe travels po. Nawa po ay nakarating kayo ng maayos sa Cavite po. Kanina po hinatid po sila doon. At safe travels po. Sister Agnes Casiao, maraming salamat. At meron pa po akong na-miss out. MJ Pacheco, maraming salamat po. Binabati po siya ng Orara family and Digan family at Pacheco family. Happy birthday po. Okay, meron pa po ako nakalimutan? Wala na po. Opo. Ang The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin, ay babalik po sa Tuesday hanggang Friday 5 p.m. po. And ang ating sa Sunday po ay magkita-kita po tayo sa ating worship service naganap na alas 10 ng umaga, and ang ating gospel hour po sa Sunday ng 5 p.m. Maraming salamat po. Ito po ang Brother Dexter Yabut ng Hardin ng Panalangin. God bless you po.